dear beloved, Boss Mike Cervera. Ang impeachment. Sana pwede ninyong ikonsidera at Sabi ni Bato, ay ni Jack Ma. Sabi ni Jack Ma, mga kababayan, eto, sabi ni Jack Ma, hindi naman nakakain itong impeachment. Sana pwede ninyong hindi daw nakakain yung impeachment. Sino bang may sabi sa yung makakain yan? Mga kababayan, sino po ba may sabing nakakain yung impeachment? Oh, di ba? Gumagawa ka lang ng salita na masasabi lang na kunyari, matalino ka. Pero yung totoo, hindi mo nalalaman at hindi mo naiintindihan yung sinasabi mo. Biruin mo. Oh, ang tanong niya agad nakakain daw ba yung impeachment? Sino may sabi? Na nakakain yan, ikaw lang naman may sabi niyan. Natuloy. konsidera. At the very least, bago tayo maglitis dito, siguraduhin muna natin na nasa tama na prosesong tinahak natin dito. Dahil marami pang ang katanungan ang legally hindi nasasagot. Jack Ma. Oh, Jack Ma. Alam mo, kung naging abogado ka lang, sigurado alam mo na agad kung paano yan trabaho. Kaso nga, sumabak-sabak kayo kahit hindi naman kayo maalam sa mga usaping batas dyan. Di po ba? Kaya hindi nyo alam. Pero kung kayo ay sumabak dyan dahil alam nyo yung trabaho, hindi ka na sana nagtatanong at hindi ka na sana nahihirapan. Ito yan mga kababayan Kasi mo nga yan. Di ba? Tuloy. Mas mabuting siguraduhin natin na sumunod sa proseso ang anumang kaso na ating diringgin para hindi masayang ang ating oras. Kayo lang naman nag-aaksaya ng oras dyan kung mga bar top notcher sana yung hinahalal natin. Di po ba? Di sana, mga kababayan, di okay sana. Tulad ni Coco Pimentel, bar top notcher yan, mga kababayan. Di ba? Bar top notcher yan. Kita nyo, parang si Pimentel lang, yung kanilang pinagkukuhanan ng reference nila sa sasabihin nila. Di po ba? Yung mukhang yung mga abogadong pinagkukuha rin nila wala rin kwenta. Tingnan nyo si Bato, palabas-labas pa ng resolution. Yung ba kinonsulta niya sa mga abogado niyang kay rami-rami sa opisina niya? Di po ba? Yan, sabi ni Puji ko, Dilima. Yung mga yan. Dapat yung mga maaalam sa batas kasi. Yung mga nagiging Chief Justice, ganyan. Yung bang tulad ni Attorney Claire Castro. Yung hindi na mahirapan. Tignan nyo sila, hindi mga abogado. Dahil kaalyado dati ni Digong, kaya binoboto nyo. Inang yan, mga kababayan. Inang-ina. Sang-ayon po ako na hindi natin ito dapat patagalin. Kahit si Vice President Sara Duterte gusto naman harapin ang kaso, ngunit wala ring dapat may gusto na madaliin po ito. Nako, samantalang kinokontra nyo nung nakaraan. Kahit nga dyan meron pa siyang sinabi na pwede bang hindi na natin to ituloy. Paano kung magsimula na tayo ngayon at magdesisyon ang Supreme Court na unconstitutional ang ginawang procedure ng House of Representatives? Paano kung sabihin nila na hindi pwedeng tumawid sa 20th Congress? Ano ang magiging aksyon natin? This puts us in a possible conflict with the decision of the Supreme Court. Kita nyo mga kababayan, marami pa silang katanungan. Hindi pa talaga nila alam, hindi sila sanay, hindi sila marunong kung ano ba talaga yung proseso ng impeachment trial. O talaga bang nagbubububuhan sila? Mga kababayan, kasi ang nasasakdal, yung kaalyado nila. Di ba ba? Yun lang naman yan tuloy. We must be prudent about this matter.
Mr. Presiding Officer, I just want to reiterate, hindi ko po tinatalikuran ang aking sinumpaang mandato. Oh. Tungkulin ko yan as Senator Judge, kahit araw-araw tayong maglitis dito. But we would also be remiss of our duty. Eh kahit araw-araw kayo maglitis dyan, kung wala naman laman yung ulo mo, kung hindi mo naman alam kung ano yung proseso, anong kwenta at anong silbi nun? Alam niyo, buti pa si Pangulong Bongbong. Sabi ni Pangulong Bongbong, wala namang problema kahit tumawid pa. Opo, wala namang problema yun kahit patawirin nyo pa eh. Oh, ang tanong si Digong kaya makakatawid pa pabalik ng Pilipinas? Talay. Kung hindi natin siguraduhin na dumaan ito sa tamang prosesong nakasaad sa ating konstitusyon. Nako, ayan na, babasa ng Constitution na hindi niya naman naiintindihan. Mga kababayan ko, si Jack Ma, alam nyo, eto, medyo hindi nyo maintindihan kung ano talaga gusto. Dati sinasabi niya, okay lang na ituloy yaang impeachment trial. Kung ano yung ipapakita na ebidensya at kung ano yung ipapakita ng depensa, doon tayo magbibigay ng opinion pag nakita natin, eka. Tapos ngayon, dahil kahapon, yung inaakala nila na hindi matutuloy at mapipending pa, eto naman si Chis na pressure sa mga tao, di ba? Ebang mga senador, nag-ingay yung mga Pilipino, social media inabangan, tinignan, nag-survey, ayan ang resulta. Oo, ituloy nyo na daw. Kaya maraming bumoto, ituloy ang impeachment trial ni Buday. Tuloy. At kilala ko po ang mga Duterte, Mr. Presiding Ayan Officer. na naman siya. Puro na lang ganito ang banat ni ni Jack Ma. At kilala ko po ang mga Duterte. Kilala mo pala eh. Kilala mo pala. Edi, boss, nakatawid na si Sara sa Malaysia. Pinaghandaan niya na. Pinaghandaan niya na yan. Ito pa mga kababayan, lagi na itong singit, kilala ko po mga Duterte. Anong silbi nun? Porque ba kilala mo, hindi namin kilala? Mas mananaig yun? Hindi yun. Hindi yun ang sapat na batayan para ang impeachment trial ni Buday hindi matuloy. Ang amin gusto naming malaman, ano ba talaga ang totoo rito? Sino ba talaga nagtotoong nagsasabi? Kasi maraming mga ebidensyang lumabas eh. Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Cocoy Villamil? Sino talaga si Marian Rivera? Magiging shooting ba? O ano mangyayari, di ba? Yun ang gusto naming malaman. Para bang magiging ano ito mga kababayan magiging bitin na bitin tayo. Pag-iisipin tayo, di po ba? Ang hirap nun. Habang buhay tayo, magiging katanungan kung ano talaga ang totoo dito sa mga inaakusa kay Buday. Ganun lang yan Gusto nyo ba yon mga kababayan? Na habang buhay na lang tayo, ano kaya nangyari? Ano kaya totoo dun kay Buday? Ano kaya totoo dun sa kaso na yun na hindi nila tinuloy? Parang ang sakit nun pakinggan mga kababayan. Di ba? Para bang malapit na ho tayo. Sabi ko nga malapit ka na sa climax, bigla na lang hininto. Ano? Talay. Sir, hindi sila tumatakas sa accountability. Hindi sila tumatalikod sa hamon ng buhay. Nox ng pating, hindi pala tumatakas, hindi tumatalikod sa hamon ng buhay. Kaya pala, yung ICC, pigil na pigil kayo noon. Di ba? Tapos sabi daw, hindi tumatakas. Bakit si Sara? Ang chismis. Ayun, tumawid na ng Malaysia. Anong ibig sabihin yan? Porke ba nag-umpisa yung impeachment trial? Ayaw niya nang makita, ayaw niya nang malaman kung ano magiging resulta. Yun ba yung yung ba yung matatawag na
hindi tumatakas sa pananagutan. Hindi sila tumatalikod Ah. sa kanilang tungkulin. Na, Maraming beses nang sinabi ni dating Pangulong Duterte nako, na handa nga siyang lagi na lang ganun mga kababayan, nakakabwisit ano? Laging gamit na gamit si Duterte. Yung matandang Duterte, gamit na gamit niya. Bakit di na lang kayo mag-asawang dalawa? Di po ba? Bakit di na lang kayo mag-asawa tong dalawa na to? Si Bongo tsaka si Duterteng matanda. Langya. Nakakasuya na ho eh. Laging gamit-gamit pangalan ni Duterteng matanda. Lagi isisingit kahit anong gawin na pahayag, na statement dyan sa Senado, laging nakasingit si Duterte. Sa bagay, hindi naman natin masisisi. Bakit? Kung hindi kay Duterte, hindi naman mananalo to eh. Di po ba? Kung hindi kay Duterte, hindi mananalo tong si Jack Ma. sumagot at harapin ang mga inaakusa sa kanya. Pero dito po sa ating bayan, hindi sa ibang bansa. O kita mo, usapin dyan si Buday. Hindi yung matandang Duterte. Ito, nakakabwisit eh. JC De La Cruz, pagsabihan mo nga to. Okay na ina. Ano kinalaman ni Digong dyan? Bakit kailangan mo banggitin pati yung putik na mga kababayan, hindi ko ba alam dito kay Jack Ma. Sobra na mga kababayan ang pagiging aso niya kay Digong. Ganito. Ha? Ginagamit ka ba ni Digong o ikaw ang gumagamit sa kanya? Dalawa lang yan eh. Di mo ba? Dalawa lang yan mga kababayan. Ginagamit niya si Digong o si Digong ang gumagamit sa kanya. Pero mas maliwanag siya ang gumagamit kay Digong. Nabanggit din po ni Vice President Sara Duterte na handa siyang harapin ang impeachment case laban sa kanya. Hindi ito issue ng pagtakas sa accountability. Ang gusto natin dito, siguraduhin na nasunod ang tamang proseso. We must respect and abide. Hindi mo nga alam na nasusunod ang proseso kasi wala kang sapat na kaalaman. Total naman nandyan na si Coco, tanungin mo na lang. Bakit di nyo na lang tanungin si Coco at pagsalitain? Siya lang naman ang may alam dyan. Diba? Tuloy. Kung sana mga kababayan, kung ang mga nananalo dyan, tulad ng mga sinasabi ko sa inyo, yung mala Miriam Santiago, yung mala Bongbong Marcos, yung mga mala Ferdinand Marcos, mga Sandro Marcos. Mga ganon, mga kababayan. Ayos sana. Tulad ng mga ito, mga kababayan. Wala eh. Kailangan magtanong muna eh. Kita nyo, dahil wala nang masabi, sisingit si Digunyo. Wala nang may pakit kay Digunyo. Huwag nyo nang ipilit. Konti na lang ang nagmamahal, nag-aaway-away pa. Nag-aaway-away pa sila mga kababayan, kukunti na lang. By the procedure laid out in our Constitution, hindi pwedeng mamili lang tayo ng mga provision na ating susundin. Nako ano gusto mo? Dapat nag-aral ka ng law para ngayon may pagtanggol mo. Hindi yun nanghuhula ka lang kung ano yung sasabihin mo. Mas pakikinggan ng tao yung alam namin ng mga tao na nagtapos at may alam sa kung ano yung trabaho dyan. Di po ba mga kababayan? Ako, mas pakikinggan ko si Coco. Mas pakikinggan ko pa si Chis Escudero, in fairness sa kanya. Mas pakikinggan ko si Tol Tolentino. Bukod sa iba dyan, na hindi naman abogado, wala akong pakialam sa inyo. Di ba ba? Eto, pakikinggan nyo ba to? Itong kakampi na ito? Ito. Nang sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro
maipaintindi po natin sa lahat na due process. Kailangan dumaan po tayo sa due process. Hindi po tayo pwedeng palundag-lundag. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Katulad mga kababayan, oo, yun na yung kanyang basihan. Dahil daw, siya ay ex-convict, maraming beses dumadalo sa korte yan. Baka naman, oo, yung anti ni Aichang at saka ni Arnold Lopez. Tanungin nyo, baka maalam na rin sa batas yun. Diba? Kasi, paulit-ulit na dumadalo sa korte. Putik, pagka dumadalo ka pala sa korte, mga kababayan, maalam ka na. Ay, hindi po. Masyado pong mabusisi at maselan ang mga batas na pinag-uusapan. Di po ba? Kaya nga bawat mga akusado at yung mga nag-aakusa, mga kababayan yan, parehas kumukuha ng abogado. O, hindi ba't eto kumuha ng abogado at eto ay nakikinig lang at kung ano yung sasabihin ng abogado niya, yun lang yung nalalaman. Huwag nating ikumpara yung pagdalo, ibig ko sabihin, sa husgado, sa mga hearing. Iba yan. Kumpara dito sa mga kababayan, sa Senado. Kita nyo yung basihan, mga kababayan. Napakababaw. Wala talagang alam. Pero alam nyo, eto sasabihin ko, yung mga ganyang pananaw, may market din yan. Yung mga hindi makaunawa, makaintindi, kakampihan yan. Tignan nyo yung mga comment dyan. Dahil wala nang masabi. Kahit walang argumento, kahit wala sa topic, kung ano-ano na lang sinasabi nila. Diba? Ganyan kasi, mga kababayan. Buti pa si Jen, may kape. Hindi ako pinagtimpla. Minsan, mga kababayan, nakakahalata na ako kung mahal niya talaga ako o ano Tuloy, Robin. At katulad din po ng sinabi ko, lagi ko pong sinasabi, paulit-ulit, hindi po ako abogado. Kaya nga, bakit ka kasi nag-apply bilang senador? Kung di ka naman abogado, nagmumukha ka tuloy uto-uto, nagmumukha kang tanga, at nagmumukha kang mang-mang dyan. Sa ibang salita, nakakahiya ka sa Senado. Ano naman, Robin? Nakakahiya ka. Maniwala ka. Nakakahiya! Tuloy. Ako po ay madalas akusado. Ako po ay ex-convict. Kita mo, pinagmalaki mo pa. Tapos mga kababayan, naririnig ng mga bata, naririnig ng taga-ibang bansa, yung sinasabi niya na parang proud na proud pa siya na naging senador siya kahit ex-convict siya. Diba mga kababayan? Yan po ba'y tama? Ewan ko na lang. Sabi ko nga sa inyo, sa mga DDS, tanggap yan. Pero sa mga taong matitino, Diyos ko naman. Diba? Sa mga taong matitino, Diyos ko naman. Sa mga DDS, ano pa ba naman ang aasahan nyo dyan? Di tatanga-tanga yan. Kaya okay lang. Pero mga kababayan, hindi talaga okay. Yung sasabihin mo pa, kung ano ka, kung ex-convict ka, kita mo naging senador ka. Nagpapakita ito, mga kababayan, na ang mga Pilipino, damay tayong matitino Ang mga Pilipino'y bumoboto ng kahit walang alam, kahit na ex-convict, kita nyo na nanalo. Diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tuloy. Kaya ako po ay sanay sa korte. Ako po ay laging humaharap sa korte. Yung pala yung para ma-connect niya na kunyari maalam siya. Kasi ex-convict siya. Panay ang hearing niya. Kaya i-connect niya na kahit papano, maalam siya sa mga hearing na nangyayari. Tuloy. Pasok.
Lahat po ng mga proceeding ng korte na abutan ko na hanggang po sa pakakakulong. Kailangan po siguro maipaintindi po natin sa lahat na due process. Due process, bakit hindi ba ginawa yung due process na yan? Bakit hindi ba dumaan sa proseso yan? Bakit hindi ba dumaan sa kongreso yan? Bakit sinabi ba ni Presidente, impeach nyo agad yan? Walang ganun mga kababayan. Walang ganun. Hindi ho ganun ang nangyayari. Kaya nga, alam nyo, sobra na nga pagbibigay sa kanya eh. Di po ba? Sukdulan na nga. Harangin nyo eh. Sukdulan na nga, gumawa ka pa ng kasama dun sa gumawa ng resolution eh. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ko. Tama. Sabi ni Elizabeth Logan, walang sense na senador. Pwede ba mga kababayan ko? Alang-alang siya magiging apo ng mga apo nyo. Bumoto ho kayo ng karapat-dapat mga kababayan. Kahit na mga kababayan lahat ng politiko, abay ang intensyon magnakaw. Pero mga kababayan ko sa totoo lang, mahalaga sa isang trabaho, maalam sa ina-applyan. Di ba? Kung ano ina-applyan nila, dapat maalam sila eh. Tignan nyo, nagmumukhang tanga tayo. Nagmumukhang tanga mga Pilipino rito, maniwala kayo. Kung ako, ibang lahi, pagtatawanan ko mga Pilipino. Bakit? Kita nyo? Lintik na yan mga kababayan, nakakahiya tayo. Kaya ulitin ko ulit mga kababayan ko, sa mga susunod na mga halalan, sa susunod na eleksyon, baka naman ho, pumili ho kayo ng mga nararapat sa kanilang mga gagawin dyan sa Senado, sa Kongreso. Di po ba? Yan po yun eh. Ang mga trabaho'y gumawa ng batas, maglimbag ng mga batas na ating pakikinabangan. Ito, tanong nyo dyan. Kakahamot na lang tayo ng ulo, maniwala kayo. Kailangan dumaan po tayo sa due process, hindi po tayo. Yung due process, para ba sinasabi mo Para ba sinasabi mo, inaapi mo? Inaapi si Buday? Teka muna, mga kababayan. Inaapi ba si Buday? Eh si Buday nagnakaw. Gusto nating malaman kung ano ang totoo doon sa pagnanakaw na inaakusa sa kanya. Etong mga ito, ayaw nilang malaman, at pinagkakait sa ating mga Pilipino kung ano yung totoo sa mga inakusa kay Buday nyo. Diba, mga kababayan? Napakasakit. Oo, napakasakit tanggapin na nagkaroon tayo ng mga senador na tulad nito, tulad ni Bato, tulad ni Bongo, at iba pa dyan. Oo, lahatin nyo na. Hindi pwedeng palundag-lundag. Yun lamang po. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat din, Pay Mungra. Mag-replay ka na lang bukas, ha? Ayan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.